Kakapasok lang ng Russia sa isang red alert na sitwasyon. Ang kanilang lalong nagiging desperadong leader, si Vladimir Putin, ay nagkukumahog. Balot ng takot ang bansa niya, nagliliyab ang mga lungsod, at unti-unting nauupos ang ekonomiya. Lahat ito ay dahil sa walang tigil na pambobomba ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia. Dahil naubusan ng opsyon, gumawa ang Pangulo ng Russia ng isa sa pinakamalaking desisyon sa digmaan. Isang desisyon na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa isang paraan o iba pa. Ngunit isa ring desisyon na nagpapakita kung gaano nawawalan ng pag-asa ang sitwasyon para sa Kremlin. Noong Oktubre 22 inihayag ng militar ng Russia na tinatawag nila ang mga reserba ng hukbo mula sa buong bansa upang ipagtanggol ang kanilang mga infrastruktura sa sariling teritoryo. Si Vice Almirante Vladimir Smolyansky, pangalawang pinuno ng Organisasyonal at Mobilisasyon Direktorado ng Pangkalahatang Kawani ng Russia at pinuno ng Conscription Office, ang nag-anunsyo ng balita sa talumpati sa telebisyon. At marami tayong matututuhan mula sa kanyang sinabi. Sinimulan ng Vice Almirante sa pagsasabing ganito, upang mapataas ang antas ng seguridad para sa mga kritikal na infrastruktura at iba pang pasilidad na mahalaga sa kapakanan ng mga mamamayan. Isang desisyon ang ginawa upang hikayatin ang mga pinakahanda at makabayang mamamayan na magsagawan ng mga hakbang para protektahan ang mga pasilidad ng sibilyan sa loob ng teritoryo ng Rusya. Sa totoo lang, marami na itong ipinapakita. Una, senyales ito na talagang desperado ang Rusya dahil hindi sila gagawa ng ganitong anunsyo kung hindi talaga kinakailangan. Matagal na ring nagpapakitang matatag sina Putin at ang mga opisyal ng Kremlin sa harap ng publiko. Umaasa sila sa kanilang mga karaniwang taktika ng kasinungalingan, propaganda, at pagbaluktot ng katotohanan para ipakita na maayos ang takbo ng digmaan, na nasa landas ng tagumpay ang Rusya, na kinaya ng ekonomiya ang mga parusa ng kanluran, at na ang mga puwersa ng Ukraine ay nahihirapan habang araw-araw ay nakakakuha ng teritoryo ang mga sundalong Ruso. Siyempre, alam ng mundo ang totoo. Pero sa loob mismo ng Rusya, kung saan malaking bahagi ng populasyon ay kumukuha ng balita mula sa mga television channel at pahayagan na pagmamay-ari ng Estado, madali para sa Kremlin na kontrolin kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Ginagawa nila ang lahat para itago ang malupit na katotohanan ng labanan at ang totoong nangyayari, anumang oras at paraan. Ngayon, napilitan na ang pamunuan ng Rusya na amining hindi ayon sa plano ang mga nangyayari. Ipinapaalam nila sa publiko na nagiging mas delikado ang mga pag-atake ng Ukraine sa sariling infrastruktura at hindi sapat ang depensa laban sa drone strike ng Kyiv. Kulang ang tulong nila. Dahil abala ang hukbo sa frontline ng Ukraine, inaasahan na ngayon ang mga reservist na magsuot ng bota at ipagtanggol ang bayan laban sa susunod na atake ng Ukraine. Dito papasok ang pangalawang aral mula sa sinabi ng pangalawang almirante ng Russia. Umeepekto ang mga pag-atake ng Ukraine. Sa ilang buwan, isinagawa ng Ukraine ang estratehikong pag-atake sa mahahalagang infrastruktura sa kabila ng hangganan at iba't ibang bahagi ng Russia. Tinututukan nila ang mga lugar ukol sa enerhiya at gasolina. Pinasabog at binura ng eksaktong pag-atake ng Ukraine ang mga oil refinery, tangke ng imbakan ng gasolina at pipeline. Dahil sa malalakas na pagsabog at makakapal na usok, nagsimula ang mga sunog na tumagal hanggang gabi, na nagpapaliwanag sa langit habang libu-libong galon ng gasolina ang nasunog sa ilang minuto. Ang mga ganitong individual na pag-atake ay maaring maliit ang epekto mag-isa, pero malaki kapag pinagsama-sama. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at makinarya ng digmaan ng Rusya. Bilang resulta, isang malaking krisis sa gasolina ang nagsisimulang kumalat sa buong Rusya. Naapektado ang maraming rehiyon at ilang malalaking lungsod. Napipilitan ang mga tao magbayad ng mahal at pumila ng matagal para lang sa isang tangke ng gasolina. Maraming gasolinahan sa mga apektadong lugar ang nagbawas ng serbisyo o naglimit dahil sa kakukulangan. At ang iba ay napilitang magsara. Ang mga bukas na gasolinahan ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon at restriksyon sa pagbili para hindi lumala ang krisis. Walang palatandaan na titigil ang Ukraine sa mga pag-atake nito. At hanggang ngayon ay napakapangit ng nagagawa ng Russia sa pagtatanggol sa sarili nito. Dahil dito, mukhang ang natitirang opsyon na lang ay tawagin ang mga reservist at bigyan sila ng tungkulin na bantayan ang mga pipeline, pabrika at refinery na nananatiling nakatayo pa. Pinaliwanag ni Vice Almirante Smolyansky na kailangang sumailalim sa espesyal na pagsasanay ang mga reservist bago ipadala
para bantayan ang mahahalagang infrastruktura. Nililinaw ng panukalang batas ang layunin ng paggamit ng reservists at posibleng ipadala sila sa espesyal na training camp para maprotektahan ang mga mahalagang infrastruktura gaya ng transportasyon ng enerhiya at oil refinery sa kanilang rehiyon. Sabi ng opisyal, may bagong panukalang batas na inihahanda ang Ministry ng Depensa ng Rusya. Ayon sa opisyal na pahayag, papayagan lang ng batas ang mga reservista na magbantay sa infrastruktura gaya ng transport hub at oil refinery sa kanilang rehiyon at loob ng Rusya. Ang Kremlin ay sabik ipakita na hindi ito tulad ng pambansang mobilisasyon at ang mga reservista ay nasa ibang kategorya kumpara sa mga kontraktual na sundalong lumalaban sa unahan. Ipinaliwanag din ito ni Vice Almirante. Gusto kong linawin na hindi dapat ipagkamali ang mga reservista sa mga kontraktual o aktibong sundalo. Ang reservista ay pwedeng pagsabayin ang serbisyo at pangunahing trabaho. Di tulad ng kontraktual na sundalo, ang reservista ay hindi militar at may lahat ng karapatan bilang sibilyan. Ang reservista ay mga dating nagsilbi sa sandatahang lakas o ahensya ng seguridad at voluntaryong pumirma ng kontrata bilang reservista. Kung totoo ang sinabi ng Vice Admiral, ang mga reservista ay magiging parang part-time National Guard. Patuloy silang papayagang mamuhay ng normal, magtrabaho sa kanilang karaniwang trabaho, at manatiling konektado sa kanilang pamilya habang nagsisilbi. At mapapanatili nila ang lahat ng karapatan bilang isang sibilyang Ruso. Kailangan din nilang ilaan ng oras, lakas, at kaalaman sa militar para ipagtanggol ang mahahalagang lokasyon laban sa pag-atake ng Ukraine. Binigyang diin pa ni Vice Almirante na ang bagong panukalang batas ay hindi dapat ituring bilang mobilisasyon at hindi pa pinag-uusapan ang mobilisasyon ngayon. Ang panukalang batas ng Ministry ng Depensa ng Rusya ay hindi sumasaklaw sa lahat ng mamamayan at hindi nagpapadali ng sapilitang pagpasok sa serbisyo militar o pagpapadala sa labas ng bansa. Bukod pa rito, wala namang usapan tungkol sa mobilisasyon. Itinuro ng kasaysayan na hindi mapagkakatiwalaan ang salita ng mga opisyal ng Kremlin. Sila ay mga dalubhasa sa kasinungalingan at propaganda at napatunayan na sa kasaysayan na sinasabi ang isang bagay, tapos iba naman ang ginagawa. Kaya naman, posible talaga na sa kabila ng mga pahayag ni Vice Almirante, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya. Maaaring magdulot ito ng mobilisasyon ng 2 milyong reservistang Russian na pumirma ng kontrata, ngunit karaniwang hindi obligado maglingkod. Sinabi ni Vice Almirante na ang mga reservista ay tatawagin lang para ipagtanggol ang sariling teritoryo at hindi isasama sa espesyal na operasyong militar sa Donetsk, Luhansk at iba pang sinakop na rehiyon ng Ukraine. Muling sinabi ng mga opisyal na hindi sila ipapadala roon o sa labas ng Russia. Dahil naging flexible noon ang Moscow sa sarili nitong patakaran, may tanong kung maaaring magbago ito ng tahimik sa hinaharap. Sa huli, pwedeng ipadala ang mga reservista diretso sa mga teritoryong nasa unahan ng labanan. May ilang ebidensya na sumusuporta sa posibilidad na ito. Hindi ito ang unang beses na nagsinungaling nang hayagan ang Russia tungkol sa tunay nitong intensyon. Tulad ng nabanggit, nakasanayan na ng rehimen ni Putin ang magsabi ng isa pero kabaligtaran ang ginagawa. At marami ng ganitong halimbawa kamakailan. Sa ilang pagkakataon, kapag kausap si Pangulong Donald Trump ng United States halimbawa, sinasabing ipinakita ni Putin ang kagustuhang tapusin ang digmaan at hayagang nagsalita tungkol sa pakikipag-usap para sa tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Pagkalipas ng 1 o 2 araw, binomba niya ang Ukraine ng record na dami ng drone at missile attacks. Bago sumiklab ang digmaan, paulit-ulit sinabi ng Kremlin na walang digmaan na mangyayari, na nagsisinungaling at nagpapalaganap lang ng takot ang ibang bahagi ng mundo at wala namang plano ang Russia na magpadala ng tropa sa rehiyon ng Donbas. Halimbawa, sinabi ni Vladimir Chizov, dating embahador ng Russia sa European Union, noong Enero 2022 ilang araw bago ang pananakop, na walang plano ang Russia sakupin ang Ukraine o ibang bansa. Isa lang itong pananakot na hindi ginawa sa Russia, kundi sa mga bansang nagpapakalat ng ganitong hysterical na mensahe sa Europa at mundo. Ang pagtawag ng Russia sa digmaan bilang espesyal na operasyong militar ay bahagi rin ng kanilang estratehiya. Paraan ito ng paggamit ng wika bilang sandata, gamit ang tamang salita, para banayad na ipakilala ang ideya bago ibunyag ang buong katotohanan. Sa mas huling panahon,
maaring nangyayari na naman ang parehong sitwasyon. Maaaring unti-unting ipakilala ng Kremlin na voluntaryo ang mga reservist na kukuha ng armas para sa kanilang rehiyon. Pagkalipas ng 1 o 2 buwan, maaaring maglabas muli ng anunsyo na may ilang matatapang na reservista nang papunta sa unahan ng labanan. Ang pangalawang ebidensya na sumusuporta sa posibilidad na ito ay ang katotohanang tila sabik si Vice Almirante na idiin na hindi ito isang mobilisasyon. Sa kanyang talumpati, paulit-ulit niyang binanggit na ang mga reservista ay lubos na naiiba sa mga kontratang sundalo na sila ay naroon lamang ng voluntaryo at pumirma sila ng mga kontrata upang maglingkod sa kanilang bansa. Mukha siyang pursigidong ipakita na patas at makatarungan ito at walang pinipilit maglingkod. Itatalaga lang ang mga kasali sa mga lokasyon sa loob ng Russian Federation. Wala nang iba pa. Siyempre, maaaring naging tapat at prangka siya sa lahat ng sinabi niya. Pero kadalasan, kapag may isang tao, lalo na kung opisyal ng Kremlin, na paulit-ulit at pinapadiin ang parehong ideya, ibig sabihin, may tinatago sila. Desidido silang iparating ang isang partikular na panig ng kwento para hindi na magtanong o magduda ang mga tao. At maaring iyon mismo ang nangyayari dito. Walang kasiguraduhan sa ngayon, pero malinaw na may mahigpit na utos kay Vice Admiral na bigyang diin ang ilang mga punto at maagapan ang posibleng mga alalahanin ng publiko. Panahon lang ang makakapagsabi kung bakit ganoon kalakas ang determinasyon ng Kremlin sa kanilang anunsyo. Hindi na ikagugulat ng mga analista kung lumitaw ang parehong reserba sa mga pag-atake sa Pokros o ibang lugar sa unahan sa malapit na hinaharap. Dagdag pa rito, tandaan na ayon kay Vladimir Putin, ang buong Ukraine ay pag-aari ng Russia at dapat ituring na bahagi ng Russian Federation. Iyan din ang sinabi ni Putin ngayong taon sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo 20. Madalas kong sinasabi na iisa ang mga mamamayang Ruso at Ukranyano. Kaya ang buong Ukraine ay atin. May lumang panuntunan tayo. Kung saan tumapak ang sundalong Ruso, atin na iyon. Ayon sa bagong panukala, ang mga reservist ay ipapadala lang sa loob ng Rusya. Sinasabi rin ni Putin na technical na bahagi ng Rusya ang buong Ukraine. Madali mong makita kung paano mababaluktot ang planong ito para sa mga reservist at maging parang ganap na mobilisasyon. At ang ikatlong dahilan para suportahan iyon ay maaring ibuod sa isang salita. Pera. Walang duda tungkol dito. Malubha ang pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Nagawang bahagyang mapagaan ng bansa ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran at ang napakalaking gastos ng pagpapakain sa digmaan sa unang ilang taon dahil sa maraming pagpaplano, paghahanda at medyo matatalinong hakbang ng Kremlin tulad ng pagbuo ng matibay na reserbang pondo para sa digmaan, pagpapatibay ng ugnayang pangkalakalan sa mga bansa tulad ng India at China, at pagbabawas ng pag-asa ng Rusya sa mga inaangkat at teknolohiya mula sa kanluran. Kahit na patuloy na bumibigat sa ekonomiya ang implasyon at napakataas na interest rates. Ngayon, papalapit ang ika-4 na anibersaryo ng labanan. Ramdam na ramdam ng Rusya ang bigat ng sitwasyon. Ramdam na ang epekto ng mga parusa na naghiwalay sa mga bangko, negosyo, at elitista ng Rusya mula sa internasyonal na paglalakbay, kalakalan, at palitan. Humina ang halaga ng Russian ruble dahil sa mataas na inflasyon at interest rate. Halos hindi na maiiwasan ang resesyon. Lalong dumami ang epektibong pag-atake ng Ukraine sa mga fuel site at oil infrastructure na nagpalala sa pinansyal na problema ng Kremlin sa maikling panahon. Bilang tugon, sa wakas ay sinusubukan ng Rusya na humanap ng mga paraan para bawasan ang gastusin saan man ito posible. Tumanggi itong itigil ang digmaan at hindi na rin kaya dahil karamihan ng pera nito ay nakatali sa military-industrial complex. Mukhang nais nitong bawasan ang ilang labis na gastusin at posibleng kasama sa mababawasan ang recruitment. Kahit nakaranas na ito ng malaking kaswalti, tinatayang mahigit 14 milyon na ang kabuang pagkawala ng Russia ngayon. Kahit kalahating milyong sundalo na ang namatay, patuloy pa rin ang Kremlin sa pagre-recruit ng libu-libong bagong tropa kada buwan. Pero napipilitan na itong gumamit ng mas desperado at magastos na hakbang, nag-aalok ng malaking insentibo para mahikayat ang mga mamamayan sumali. Ayon sa RE Russia, gumastos ang Russia ng mahigit 2 trilyong rubles, 246 na bilyon,
para sa lakas tao sa unang kalahati ng 2025. Kasama rito ang 400 bilyong rubles para sa signing bonus ng mga bagong recruit at 800 at 60 bilyong rubles para sa sweldo ng daan-daang libong aktibong sundalo sa Ukraine at mahigit 700 at 50 bilyong rubles pa bilang kompensasyon sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Kung di magbabago ang rates buong taon, hanggang dulo ng 2025, ang Russia ay gagastos ng mahigit 4 na trilyong rubles, halos 50 bilyon para lang sa pagre-recruit ng mga tropa upang mapunan ang kanilang hanay, pagbabayad ng sweldo ng mga sundalo, at pagbibigay ng kompensasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Katumbas ito ng 2% ng gross domestic product ng Russia at halos 10% ng taunang federal na budget. Malaking pera ito. Ayon sa ulat, gumagastos ang Russia ng halos 2 bilyong rubles o 24 na milyon kada araw para sa signing bonus ng mga bagong tropa. Kaya malinaw na hindi ito kayang panatilihin. Kaya sa halip na gumastos ng malaki para kumuha ng bagong sundalo sa labanan, na marami sa kanila ay malamang na mapatay o masugatan bago pa sila makagawa ng epekto, maaaring isipin ng mga leader ng Rusya na mas mainam gamitin ng tama ang kanilang maraming reserba. Kailangan lang nilang maghanap ng legal na paraan para maipadala ang reserba sa Ukraine. Ayon sa mga analyst ng United States Space Institute for the Study of War, posible itong magawa ng bagong panukalang batas na kamakailan ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa hakbang ng Kremlin na tinawag na babala. Ang Kremlin ay nagbabalak na dahan-dahang magmobilisa ng reserba para sa unang laban sa Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, nawawalan na ng bisa at sobrang gastos ang sistema ng pagre-recruit ng Russia para mapanatili ito ng Kremlin. Ang dating epektibong mataas na insentibong pinansyal ng Russia sa pagkuha ng tauhan ay sinasabing humihina na at bumababa ang resulta mula Oktubre 2025. Hindi pa rin dumarami ang mga nare-recruit ng mga opisina ng pagre-recruit ng militar ng Russia kahit tinaasan na ang bayad na dati ay naging epektibo noong 2023 at 2024. Ang paraan ng Kremlin sa pagkuha ng boluntaryo ay nagkaproblema sa pondo mula pa noong unang bahagi ng 2025. Bilang resulta, sinasabi ng Institute na matagal nang pinapalakas ng Russia ang kanilang strategic reserve. Ayon sa isang tagaloob mula Russia na laging may tumpak na ulat sa pagbabago sa pamunuan ng militar. Sinabi noong Setyembre 21 na halos 272,000 katao ang pumirma ng kontrata sa Russian Ministry of Defense. At ilan sa kanila ay sumali sa strategic reserve. Ang draft amendment na inaaprobahan noong Oktubre 13 ay maaaring magbigay ng legal na paraan para i-activate ang bahagi ng reserbang ito. Ayon sa Institute for the Study of War, malamang gagamitin ng Kremlin ang bagong draft na batas para mas mapabilis ang pagpapadala ng mga aktibong reservists sa labanan. Di tulad ng dating mekanismo na kailangan pa ng formal na deklarasyon ng digmaan o utos ng mobilisasyon. Dagdag pa, makakatulong ito sa Russia na makabuo ng mas murang puwersa. Makakatipid sila sa signing bonus at ibang gastos sa pagre-recruit na makakatulong sa naghihirap na ekonomiya. Napansin ng Institute for the Study of War na maaaring bumalik kay Putin ang ganitong paraan, lalo na kung mapansin ng maraming Ruso ang mga kasinungalingan at maintindihan nilang sapilitang pinapadala ang mga reservistang sundalo sa Ukraine. Malaki ang ilalaan ng Kremlin na pondo para ipaniwala sa mga Ruso na voluntaryo ang mga reservistang ipinadala sa Ukraine. Hindi pa rin kaakit-akit at kontrobersyal ang sapilitang serbisyo militar at maaaring mas mapanganib para kay Putin kung hindi makumbinsi ng Kremlin ang mga tao sa Russia na voluntaryo ang mga reservistang namatay sa Ukraine. Sa madaling salita, delikadong hakbang para sa Kremlin ang pagdesisyong gamitin ang reservistang ito kahit layunin lang ay depensahan ang teritoryo ng Russia. Sa ngayon, mukhang walang saysay ang plano dahil napatunayan ng Ukraine na kaya nilang lampasan ang depensa ng Russia gamit ang drone at missile. Patuloy nilang aatakihin ang mga infrastruktura ng langis ng Kremlin, sentro ng transportasyon, at iba pang mahalagang lugar sa mga susunod na linggo at buwan.
Hindi sapat ang dagdag na tropang Ruso roon para mailigtas ang mga ito. Sa totoo lang, magdudulot lang ito ng mas maraming casualty at mas malaking pagkalugi sa bansa. Kung sakali naman na mas malaki ang plano ng Rusya at balak nilang ipadala ang mga reserbang tropa na ito hanggang Ukraine, maaaring kailanganin nilang harapin ang lalong nagagalit at nagpoprotestang publiko. Marami sa kanila ay sawang-sawa na sa digmaan at sabik nang makita itong matapos. Ngayon, alamin kung paano tumataas ang galit, pagtutol at rebelyon sa mga rehiyon ng Rusya sa video na ito na tumatalakay sa paglaban ng mga katutubong mamamayan ng Rusya sa Moscow sa iba't ibang paraan. Bilang alternatibo, panoorin ang video na ito na nagpapakita kung paano nagdulot ang paranoia ni Putin ng malawakang paglilinis ng mga opisyal sa Rusya at inilagay siya sa pinakadelikadong posisyon sa kanyang karera. At sa huli, mag-subscribe din kayo sa aming channel at i-on ang notifications para kayo ang unang makaalam ng mga pinakabagong balita at kaganapan mula sa frontlines ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.